Isinasagawa sa Toronto ngayong weekend ang Fun Philippines Festival kung saan sentro ang talento ng mga Filipino artists dito sa Canada. Kilalanin natin sila sa report ni Kisha Balatbat. Balik na ang taunang Fun Philippines Festival sa Toronto. Ito ang kanilang ikalawang taon sa Harbourfront sa downtown at pinalawak pa raw ang pista ngayong 2025. This is another fiesta, another Filipino fiesta, but we pride ourselves that we are here in the middle of downtown Toronto by the waterside. So if you can see, it's rocking right now. I'm really pleased with the way they embrace our culture, our festival here, right in the heart of Toronto. Ayon sa isang organizer, nagdagdag sila ng iba't ibang vendors ngayong taon at naging sentro rin dito ang talento ng mga Filipino artists. Isang bagay na nais ipakita ng organisasyon sa mga Canadians. You have to put them in a mainstream stage para naman makita nila yung galing ng Pilipino. And this is a mainstream venue. So are the other ones. But this is more like, the center for the arts. So ang mga artists natin magagaling and they need to be seen. Not just by Filipinos, but by everyone. Sa unang araw ng festival nitong Biyernes, nagsagawa sila ng Pinoy Band Fest kung saan tumugtog ang iba't ibang local Filipino artists sa entablado ng Harbourfront Center. Kabilang dito ang grupong Bandesals na tumugtog ng OPM. She's so soothing like the ocean rushing over the sand. We wanted to join Bandfest because we wanted to give back to the Filipino community. I mean, all of us have been touched by OPM music in some way. And so by joining Pinoy Bandfest, we were able to really connect and hone that part of our culture. Sa kanilang performance, nais daw nilang mapaalala at maibalik ang mga manonood sa Pilipinas. Ikinatuwa rin nila ang oportunidad na maibahagi ang musika ng Pilipinas sa mas maraming tao. I think it's really important to have those spaces so that we don't lose that aspect of our culture. As a first-generation immigrant here, I grew up mostly here in Canada, so it was very easy for me to almost have lost that heritage. But if it weren't for my parents, weren't for my family, that helped keep me grounded in my Filipino roots and in Filipino music, I wouldn't be able to be where I am today. Gusto kita isayaw ng mabagal. Isa ring bahagi ng festival ang exhibit na Filipino Inspiration hatid ng artist na si Ray Narvasa. Makikita ito sa loob ng tent malapit sa Harbourfront Center. Itong team ko halos mga Pilipino. Tapos humor ko yung binimix ko yung mga Filipino at Canadian team. Halimbawa dito may mga nagbangka sa CN Tower at mga tartanilya sa Ottawa, mga buko vendor sa Ottawa din at saka sa Eaton Center. Galing si Narvasa ng Montreal at dumalo sa Toronto para ibahagi ang kanyang sining sa ibang komunidad. Gusto ko yung maano nila na ang Pilipino din ay pareho din sa Canada na ang mga arts natin pareho din na dito ang yung mga beauty sa atin, pareho na dito. Marami ang dumalo sa unang araw ng festival at kabilang sa mga nakisaya si Toronto Mayor Olivia Chow. When they first started on the street, I was there. So I've never missed one. So now I'm about to start. And seeing everybody coming together, being happy, having fun, connecting with each other with a real sense of community and a good sense of belonging makes me proud to be the mayor of Toronto. Magpapatuloy ang Fun Philippines hanggang Linggo, July 6 sa downtown Toronto. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.